pag-usapan natin itong bagong pahayag o panawagan ng Palace Press Briefer, Palace Press Officer ng media, tinatawag na siyang spokesperson. Ito, grabe, may matinding hamon o panawagan sa Kongreso. Sa Inquirer.net na balita, posted 2 hours ago. Title is, Palace Spokes calls for a law penalizing troll armies. Okay? Sabi dito, barely a week into her new role as Malacanang press officer, PCO Yusek Claire Castro has added her voice to those pushing for legislation to penalize troll armies in order to counter fake news and disinformation on the internet. Ito yung kanyang payag. Our problem is that there are many who earn from spreading fake news to destroy a person. This cannot be considered freedom of expression because they are trolls. They are part of a troll army. Yan po ang payag niya sa interview sa PTB4. Castro likened troll armies to a syndicate whose mission is to take down a person or organization by destroying their reputation online. Okay? Castro, however, maintained that there was nothing wrong if Filipinos exercised their freedom of expression and criticized wrongdoing in the government. Okay, so she appealed to those who would be elected to the next Congress. Ito na yung hamon. To pass a law that would criminalize online troll armies. Mamaya, pag-usapan natin, sino ang naunang nag-create ng troll army? Nako, may umamin dyan nung last election. In a public speech, inamin niya, may troll army sila. Ito, sabi niya, our call is to have a law on troll armies because they are no longer for freedom of expression. Even if they say, how about our freedom of expression? Hold on. If you're a troll army, you no longer exercise that because you're paid to tell or write something that is dictated by the one that is paying you. Yun, sabi ni Castro. You know, they are like puppets of a person. Ito, mga dagdag niyang payag. Paying them to say this or that. So, there should be a law on troll armies and there should be a penalty. This should be considered a criminal act because they are acting like a syndicate. Okay. Ang tanong, ito bang sinasabi niyang ito ba ay galing sa Pangulo? O sariling opinion lang niya? Yan, medyo nahirapan akong ispilingin o intindihin ang ating Attorney Claire Castro. Kasi kung minsan, karamihan, opinion lang niya yun. Kaya lang, ang pagkakaalam ko, kung ano itong sinasabi niya, yun ang gusto, yun ang kaisipan ng Pangulo. So ano sa tingin nyo, itong sinasabi niya na kailangan ng law penalizing troll armies, kagustuhan ba ng Pangulo o kagustuhan ni Claire Castro? Ito na, tignan natin ang Pangulo. Speech niya in an event, hindi ko alam kung saan niya ito, umamin si candidate BBM na meron silang troll army. So sila ang naunang nag-establish ng troll army. O, pakinggan natin ha. 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protest na tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya yun kami nag-concentrate. Yes. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Oh! Ipapakilala ko si... Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Hello, Attorney Claire Castro. Baka ipapahamak mo ang presidente ito. Sinasabi mo, law penalizing troll army. Ulitin natin, sandali yun ha. Ulitin natin. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya yun kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo
please show yourself. Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin. Tatlo. Ayan, Emerald. Di daw. Once in a while, nagko-contribute ako. Pero ito talaga, yan. Yan, that's what kept my political fortunes alive until here. And talaga naman, they did such a good job. Kaya tayo umabot sa ganito. That's how we started. And then, nung nag-start na talaga tayo ng mga panya, eto na, So, sino ang mapapahamak ngayon? Attorney Claire Castro, pag may law penalizing troll armies. Di ba ang nasa Malacanang? Tanong lang naman. Anyway, nakakatuwa talaga itong si Attorney Claire Castro. Very, I don't know how I can describe her. Masipag. Salita ng salita. Hindi ko alam kung sarili niyang opinion yun o galing sa presidente mismo na magkaroon ng law penalizing troll armies. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunod sa ating channel. Nakakatulong po kayo sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon dahil yung sweldo natin sa YouTube, namimigay tayo ng pako at yero sa tribo para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay or makapagpatayo sila ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy nyo ang inyong panonood na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Dito na po ako sa Tabok at aming bisitahin ito nung ilang kanilang bahay na tumutulo na. Ayo ate, magandang hapon. Oo. Oo, katuluan na. Asa man natin ang katuluan? Dara, mga dagko kayo nga bangag oh. Kana. Diya pag ito. Oo, kana. Diya pag ito kayo. Kana. Kusog kayo ulan. Kusog na kayo ng ulan. Ga ulan. Ang diri sa ato nga nagipahulay sa ulan, pero may pinag-ulan. Oo, so pag umulan itong malakas, mayroon ng tulo. Oo. Oo. So, yun ang kanilang bahay. Kawawa sila. Kawawa sila na. So, ito, makikita ito ang kanilang bahay. Ito. Mga tulo na. Tulo na. Yun ang kanilang bahay na kahit umuulan, wala silang masilungan. Ito ang bulsot ng kanilang bahay. So, ngayon ate, nakikita na namin yung bahay na mayroon na itong bulsot. Umuulan na kahit umuulan sa inyo. Kawawa kayo. Na mabigyan na kayo ate ng hero. Mag-ready kayo ng kahoy. At bigyan natin kayo ng hero. Mayroon ng lansang, plinsent, ibinigay sa inyo. Ano po ate ang masasabi mo? Salamat ko sa Ginoo nga mag-atop na gyud mi og maayo nga atop dayon og sa nagatan-aw sa video. Oo, na mabigyan na kayo. Tagaan na gyud mi og maayo nga atop. Oo, sige ate. Yun ang kanilang bahay ito. Kawawa sila. Kahit umuulan, nandito na sa kanila. Aming lugar, araw-araw ito umuulan. Kahit hapon at araw umuulan sa amin. Kawawa sila. Yun po sila nang mabigyan namin ng hero, lansang pako. Salamat sila sa Panginoon at sa nanonood ng video. So salamat sa inyong suporta sa aming mga katribo. Oo.